Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 30 ng Disyembre, ah, dos, ano, 2025 anyo, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:31 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa nakita ko dun sa YouTube, dun sa vlog ni JBD or JBB ba yun? Ah, ito pala si Cabral ay matagal nang hiwalay. Opo. Ah, may nagsulat dun sa vlog niya, may sumulat na kakilala niya yan si Cabral. Ah, tita nung kumari niya ata o basta tita ito si Cabral nung kakilala niya at alam niya ang buhay. Taga Camarines pala yan, Camarines Sur ata. Camarines Sur, pero wala naman silang bahay doon, sabi niya ay dyan siguro sa Quezon City. Ngayon, siya yung nag-comment doon ang nagsabi na matagal nang hiwalay yan, sabi niya. At yun nga, marami ang nagtatanong kasi bakit nung in-interview yung asawa na namatay yung asawa niya ay wala malang emosyon. Ayun nga siguro, at una daw nagluko iyang lalaki. Ay may babae siguro at engineer yan at natanggal din sa serbisyo ng gobyerno dahil nga sa korupsyon. Yun ang sabi. Kaya ang title ko ngayon, matagal na palang hiwalay ang mag-asawang Cabral. Yan po ang tatalakayin ko ngayon at dadagdagan ko yung tinalakay ko nung isang araw. Matindi po itong verse na ibibigay ko ngayon. Yun nga tatalakayin natin na bakit ganyan ang nangyayari. Opo. Remember, yung you shall not commit adultery, nasa 10 commandments po yan. Bakit nasa 10 commandments? Ay mahalaga po yan eh. Na nakikita natin ngayon ay, pero pinaliwanag ko na nung isang araw, ang mga tao binabaliwala yan ngayon eh. Opo. Kasi nga hindi nagnanakaw, hindi pumapatay, hindi nananakit, ay parang wala daw kaso. Kasi pumapayag parehas ay pero pinaliwanag natin nung isang araw na ang sabi nga ni Paul ay sinisira mo ang iyong katawan o ang iyong sarili. Sexual immorality is a sin to your own body. Yung po ang pinaliwanag natin. At nakasaad doon na doon sa paliwanag ko na may Bible verse naman ipinagkaloob na sila. Yung mga ganyang tao, ipinagkaloob na sila kay Satanas. Pero mas matindi po ngayon ang verse na ibibigay ko. Katulad ng sinabi ko nung isang araw, marami akong verse dyan, pero patindi ng patindi. At ito na lang isa, itong isa na ito. Kasi nga kulang ang oras po natin yan. 1 Corinthians chapter 3 verse 17. If anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy, and you are that temple. Ayan po ang nakasulat. If anyone destroy God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy, and you are that temple. Ayan po, Ngayon, ay grabe na po ito, hindi ba?
Yang mga nag-sexual immorality o yung gumagawa niyan ay dinidestroy nila ang kanilang sarili o ang kanilang katawan. At ang katawan po ng tao ay temple po ng Diyos yan eh. Opo. Kasi nga, yung hininga ng Diyos ay naandyan eh. Hindi ba? O yung kung sabihin man natin na Spirit of God ay naandun o yung breath of life naandun. Kaya templo po yan o maaring vessel. Ang tawag ng iba ay vessel. O lalagyan nung breath of life. Now, if anyone destroyed his body dahil nga dyan sa sexual immorality, ay God will destroy him. Or ang sabi ng Diyos, I will destroy him. Ayan po, hindi ba? O, kaya nga, ang piniliwanag ko nung kahapon, kaya nga nagdanakaw yan eh. Nagdanakaw po ang nagpa-practice ng sexual immorality kasi ibibigay niya dun sa kabit niya eh. Ipagpapatayo niya ng bahay, hindi ba? Bibili sila ng magagarang sasakyan, hindi ba? Ayan po eh. Yan po ang nangyayari dyan. Yan nagpa-practice ng sexual immorality. Yung mga decision nila ay naa-alter na po yan. I will destroy him, sabi po ng Diyos. At ay ang linaw po eh, God will destroy him, for God's temple is holy, and you are that temple in which you are. Sa iba, in which you are. Yan po ano. Although na ito ay, ang sinasabi dito ay mga mga mananampalataya po ito eh. Pero ganun pa man, mananampalataya ka man o hindi, mayroon ka nung breath of life eh. Hindi ba? Kasi kung wala ka nung breath of life, patay ka na. Hindi ba? O, kaya kino-consider ko ito na sa lahat ng tao ito. Although na kung ikaw ay born again, ay talagang yung Holy Spirit ay nananahan talaga sa iyo. Opo. Ganun po yan, nananahan sa iyo. Kaya mahirapan ka ngayon na gumawa ng kasalanan. Mahihirapan ka. Kasi nga may nagbabantay sa iyo eh, yung Holy Spirit. Ulitin ko lang yung mga na-born again na o nakakita na ng katotohanan o nakasumpong na ng habag sa Diyos at may Holy Spirit na, mahihirapan na po na gumawa yan ng kasalanan. Yung dati niyang ginagawa, mahirapan na po. Experience ko po yan eh. Ayaw mo na. O kaya ay humihingi ka ng tulong sa Diyos para hindi mo na gawin yun dati. Ganun po yan. Makagawa ka man ng kasalanan pero minor lang. Opo, hindi na yung dati. Yan po ang talagang born again. Hindi mo na binabalikan yung mga kasalanan mo dati. At gumagawa ka ng paraan para iwasan na yun. Yun po ang born again. Nagbago ka na o nagbago na ang iyong pananaw. Ayan po ano. Ngayon, if anyone destroy God's temple, God will destroy him. Ang linaw po, hindi ba? Kahit na sinong babasa niyan, naintindihan yan. Kaya hindi na ako magtataka ngayon kung bakit ang mga gumagawa ng ganyan ay naiiba ang kwan nila. Ang mga patakaran nila sa buhay. Hindi ba? Naiiba po eh. O ito lang ha, hindi ko naman sinasabi na mayroong relasyon yung driver at saka si Yusek Cabral. Hindi ko sinasabi. Pero bakit hindi nyo ba naisip? Bakit bibigyan niya ng bahay? Bakit ipagpapatayo niya ng bahay? Sang-ayon doon sa driver ha? Sang-ayon doon sa driver ha? Pero hindi ko sinasabi na may relasyon sila. Aywan lang natin kung marami nang alam na sikreto. Yun lang yun ang nakikita ko doon. Marami nang alam na sikreto yun. Kaya sinabihan siguro ay ipagpapatayo kita ng bahay.
Ayan po ay pero kung sa normal na tao ay namamasukan ng driver yan ay tama na yung sahod at saka siguro kung may mga iba pa mga gift card ganyan o o bonus ay pwede na yon ay pero naman yung ipagpatayo mo ng bahay ay sa bagay nga ay bilyon po hindi ba? Ayan po naiiba po hindi ba? Question mark po yan driver mo lang tapos hindi ba? Ulitin ko hindi ko sinasabi na may relasyon sila at palagay ko naman wala. Ay dahil may kaedaran na rin yung driver, hindi ba? Ay palagay ko lang wala. Pero nga, yung may mga sikreto yan na alam siguro na para tumahimik ay ayun na nga, pinangakuan. Aywan ko lang kung totoo kasi yung driver lang naman ang nagsalita Sa tuwa daw niya, tuwang-tuwa siya dahil pinangakuan daw siya na igagawa siya ng bahay at nagsilpi. Ay ang problema nga doon ay hindi nga mag-ugnay-ugnay yung kwan Bakit magsilpi? Bakit ganun? Bakit doon siya magsilpi sa bangin o doon sa delikadong lugar? Delikado po yun dapat hindi niya inalisan at dapat doon yung 30 minutes ay okay na yun. Kung 30 minutes na halimbawa doon pero kung umabot ng alas 5 hindi na ako maniwala doon sa ganun. Responsibility niya yan driver siya Ang kapitan po ng barko ang kapitan ng barko ang unang kwan yan makarating doon sa pupuntahan nila yung barko at saka yung mga pasahero niya o yung mga produkto niya. Yun po bago aalis yan alam niya saan siya pupunta, alam niya anong gagawin niya, yung safety ng barko at saka yung mga pasahero niya at saka yung mga kargamento na ihahatid niya. Ay bakit yun iniwanan niya ng 2 oras? Questionable po yan. Opo. Ngayon ay sinabi dito na God will destroy him. Ayan nga. Kaya nga yung relationship nung mag-asawa wala ng emotion po o wala na silang paki o aywan ko lang kung kayamanan na lang ay normal na lang po yan kung nawala na yung tiwala at puro na lang pagdududa, wala na yan. Yun ang sinasabi, I will destroy him. Lahat na po yan ay pati nga yung pagdududa ay sino ba ang naglalagay niyan? Ay adi kuan yan normal na yan o Panginoon na ang naglalagay diyan at mag-iipon na rin ng pira yung isa, hindi ba? O mag-iipon na katulad yung nangyari kay Pantaleon Arbaris, hindi ba? O isinuplong nung anak niya. Isinuplong nung panganay na anak na lalaki na gumawa ng mansion over the hilltop. Hindi ba? Mansion over the hilltop pinatayo. May sariling bakod, may sariling kalsada. Hindi ba? Yung beauty queen ng Cebu ata yan. Ganun po Ay, paano pang magtitiwala yung asawa niya, hindi ba? Sa kanya o yung mga anak niya ay simple isusuplong po Sira po ang pamilya. At ang pamilya po ang basic member ng society ay pamilya. Pag yan ang nasira, wala na. Opo. Pag nasira po ang mabuting relasyon ng mga pamilya o ng anak sa magulang o ng asawa sa asawa, pamilya po yan Wala na. At yan nga, sang-ayon sa history ng Romans, sang-ayon po sa history nila, marami ang nagsasabi, kaya bumagsak ang Romans dahil wala ng pamilya. Kasi yung mga sundalo pala pumupunta doon sa isang lugar at pag na-conquer nila yan,
doon na sila titira, mag-aasawa na ron, bubuo na ng panibagong pamilya. Ay, paano yung pamilya doon sa Italy? Wala na. Mag-aasawa na naman yun. At nasa record nila, dyan pala ang pinakamaraming divorce. Oh, dyan sa romance. Ay kaya nga wala ng pamilya, ay wala na, hindi ba? Bumagsak ang romance. Isa yun sa tinitingnan nila. Oh. Pag nag-conquer kasi ang mga sundalo, ay naandun na sila. Hindi na sila umaalis doon. O kaya, binibigyan na sila ng lupa doon as a reward. Para mga Espanyol lang yan eh. Hindi ba? Yung mga Espanyol dito sa atin, yung mga sundalo yan, maraming lupa. Kasi nga, binigyan sila ng lupa eh. Oh. Ganun po yan. Oh, pero nalalayo tayo. Ngayon, ay pag sinabi po ng Panginoon na I will destroy him, totoo po yan. Ginagawa po yan. At yan na nga, iniisa-isa ko na doon sa mga decision making na dapat huwag kang magnakaw, hindi ba? O, nasa 10 commandments yan. Huwag kang magnanakaw, hindi ba? Pero nga, bakit nagnanakaw ka? O, ay ayan na nga, para itustos doon sa mga ganyan, mga sexual immorality. O, para panggastos, hindi ba? Ayan po Kaya nga, huwag na tayong magtaka kung ang isang congressman ay marami siyang kabit o marami siyang asawa, ay talagang magnanakaw yan Hindi ba? O, kung ang isang undersecretary, hindi ba? Undersecretary ng Public Works o ng kung ano yan, kung saan naka-assign yan ng DND o Department of National Defense, kung mga undersecretary yan ay may mga kabit yan, ay magnanakaw yan. Ayan po. Kaya nga dapat tayo ay pipili tayo ng mga leaders natin o yung i-assign natin dyan sa mga secretary o undersecretary na walang mga kabit. 1 Timothy 3:2, a bishop must be blameless. Now, itong bishop na ito ay, although ito ay sa simbahan ito, o an overseer, sa iba kasi an overseer, o yung pastor, ay dapat blameless. Yan po ang nakasulat dyan. The husband of one wife. Oh, husband of one wife. Hindi ba? Ay ano bang ibig sabihin ng the husband of one wife? Iisa lang Ay kung pipili nga kayo, halimbawa ito si Marcos, mag-a-assign siya. I-a-assign niya yung ganyang kay Cabral na ay wala Walang mangyari talaga Magnanakaw yan ng bilyon o unlimited. Kasi nga sira na ang kanyang pagkatao Sira na Hindi ba? Ay ito, sa church lang ito, pero pwede ko rin gamitin ito sa government o sa anumang association, hindi ba? O mga corporation, hindi ba? O federation, hindi ba? O pwede rin gamitin ito, although na ito ay sa simbahan, a husband of one wife. Temperate, sober-minded, a good behavior, hospitable, able to teach. Ayan, able to teach. Able to teach po. Ang ibig sabihin, pag ang isang tao po ay pwede magturo, ibig sabihin malinis siya. Sa bagay po, si Kibuloy, nagtuturo po yun, hindi ba? O, nagtuturo yung si Kibuloy, pero mali nga lang. Hindi ba? O, nanggagahasa si Kibuloy, pero ang itinuturo niya ay Word of God. Ayan po hindi ba? O, ay, bakit nasira ng ganun si Kibuloy? Ay, ayan nga mga babae. Mga minor de edad, hindi ba? Ayan. Ano ang sinabi ng Diyos? I will destroy him. Kaya yung decision making niya, wala na. Pati nga dito sa US, nakadimanda yan Hindi ba?
Obserbahan nyo po, huwag po kayong maniwala agad sa akin. Obserbahan nyo po ang mga taong nagpa-practice dyan. Opo, nawawala na sa hulog ang mga desisyon nila. Oh. Kaya nga, ang nakasulat dito ay a bishop must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior or character, hospitable, able to teach. Hindi ba? O ito, idinagdag ko pa ngayon ito. For if a man is incapable of governing his own family, hindi ba? O, disiplinahin niya ang kanyang pamilya, hindi ba? O, asikasuhin niya ang kanyang pamilya. If a man is incapable of governing his own family, how can he take care of the affair of the church? Hindi ba? Paano niyang aayusin ang church? At kung ito ay sa gobyerno siya nagtatrabaho, marami siyang kabit, hindi ba? O marami siyang asawa, o marami siyang inasawa, ay ayan na nga po, hindi ba? Wala nang gagawin na mabuti yan kasi nga ang sabi ng Diyos, I will destroy him. O sige po, at hanggang dito na lang po, at palagay ko ay susog na yan dun sa sinabi ko kahapon na yun, ano ba yung, minor pa yung sinabi ko kahapon hindi yung destroy kung hindi. Ibinigay na sila kay Satanas. Paano mong i-appoint yan kung siya ay ibinigay na kay Satanas? Sige nga, at ito naman ngayon, paano siyang ikokontrol ang gobyerno o take care of the affair of the government kung God destroy him? Di ba? O, I will destroy him, sabi po ng Diyos. Paano yan? Hindi ba? O sige po, at dalahin ko pa sa Panginoon sa ating pakikinig po ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.